Magandang araw po ulit sa bawat isa po sa atin. Pastor BJ Lopez po again ng City of God, Toronto, Canada. Tanong ko sa bawat isa sa inyo, sa pag-aaral po natin, bago tayo magtuloy-tuloy, kung kayo po ay lumaki sa Pilipinas at lumaki po kayo marahil bilang isang Katoliko sa Pilipinas, sino sa inyo dito yung mayroong mga altar sa bahay? Yung lumaki po sa Catholic family na meron kayong altar sa bahay, may mga santo, may kung ano-ano po tayong nilalagay doon. Meron po ba? Kung kayo po ay lumaki sa Pilipinas, or probably kahit hanggang ngayon po, no, may mga practices pa rin po tayo na ganun. Para saan? My question is, para saan ho ba yung mga altar? Para saan ho ba yung mga bagay na ito? At ano ho ba yung naituro sa atin na magulang natin patungkol sa mga bagay po na ito? I grew up in a Catholic family. I grew up in a Catholic environment, no? Hindi lang ho kami merong altar sa tahanan, sa bahay po namin. Meron ho kami malaking grotto. Yung grotto ho mismo sa bahay po namin. So, bago ka ho pumasok ng bahay namin, may malaking grotto at makikita nyo na ho yung mga santo. Pagpasok ko ng bahay, meron hong altar. Ano ho bang significance nito sa buhay po natin? Alam nyo po ba na in the Old Testament time, ay ginamit din ho ito ng Panginoon Diyos, yung mga altar na tinatawag, upang ipaalala ho sa mga tao kung ano ho yung mga nagawa ng Panginoon Diyos. Ang mga altar ho na meron ho tayo sa ating tahanan o yung mga altar na kinalakihan ho natin is a reminder of our faith. Sa amin ho, lagi ho pinapaalala ng magulang namin na ito hong santo na to o itong Jesus the Black Nazareth, ito ho yung ano ho yung mga ginawa ng Panginoon Diyos. So namulat ho kami na ang isang altar ay isang pag-alaala kung ano ho yung ginawa ng Panginoon Diyos o sino yung mga nandun. Ngayong araw po na to, pag-uusapan ho natin is in Joshua chapter 4, na kung saan nagtayo si Joshua ng 12 bato. At ang 12 bato pong ito ay nagsilbing altar ng mga oras po na yon. At ang altar po na ito ay sumisimbolo po na kung saan kailangan nating alalahanin at kailangan din nating isuko ang mga bagay-bagay. Ang mga bagay po sa buhay po natin, minsan kapag meron ho tayong nakikita na isang bagay, ito ho'y nagpapaalaala minsan ng mga tao, nagpapaalaala po ng mga pagkakataon, nagpapaalaala po sa atin ng mga okasyon sa buhay po natin. Ngunit ang tanong ko po sa inyo ay ganito, kapag naaalala niyo po ba ang mga taong ito, kapag naaalala niyo yung mga pagkakataon o naaalala niyo po yung mga okasyon, ano ho yung nararamdaman niyo? Sa buhay ni Joshua, pinaalala niya sa mga tao at pinaalala niya rin sa mga susunod na henerasyon ang kabutihan ng Diyos, ang presensya ng Diyos, at ang pagkakaligtas ng Panginoong Diyos sa bawat isa sa kanila. Sa pag-aaral po natin ng Joshua chapter 4, samahan niyo po kami upang mas maintindihan ho natin ano ho ba yung matututunan natin sa mga altar, ano ho ba yung matututunan natin sa 12 stones na ginawa ni Joshua. At ano yung matututunan natin patungkol sa pag-alaala o remembering and surrendering, pag-submit sa Panginoong Diyos. Joshua chapter 4, we will talk about the life of Joshua and the Israelites, how they remember the Lord and how they surrender their lives to the Lord. Sana po, sa pag-aaral ng salita ng Panginoon Diyos sa araw po na ito, ay meron ho tayong matutunan at isurrender natin ang ating mga puso, buhay, at future sa Panginoong Diyos. Bakit or paano? Dahil inaalala natin yung kabutihan ng Diyos. Inaalala natin yung pagmamahal ng Diyos. Inaalala natin ang presensya at kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. Samahan niyo po kami sa Global Fire TV sa pag-aaral po ng salita ng Panginoon Diyos. And I hope and I pray that all of us will be blessed as we study the Word of God. Thank you once again for joining us and have a blessed day. God bless all of you.